po, nagdeklara na si VP Sara na tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028, syempre matatanong agad ang kung sino-sino. Even Robin Padilla was asked kung tatakbo ba siyang vice or magiging running mate. Kasi ang ganda nga noon, Robin, di mo naintindihan eh. Ang gandang tingnan, no? Lalaki at babae. Right? Parang parang ina at ama ng tahanan ng dating eh. Kaya nga singiwi noon, di ba? Na nabitbit talaga ni VP Sara. Nabitbit ng popularity ni VP Sara at saka, di ba, ng mga DDS, lalo't yung mga nagmamahal kay Tatay Digong. Nahatak talaga singiwi. Ang sabi po ni Atty. Glenn Chong, bago natin panoorin yung video ni Amy, ang sabi ni Atty. Glenn Chong, at lagi kong inuulit yan, dinaya ang 2022 elections. Hindi raw totoo na 31M ang boto ni Ngiwi. Ang boto ni VP Sara totoo, 32M. Kasi, syempre, no? Katatapos lang at si Pangulong Duterte ang presidente, hindi pa nga tapos eh. Si Pangulong Duterte ang presidente during the 2022 elections. Mayo yun eh, napalitan siya June na, di ba? June 30, katapusan. Oh. So, 32M ang boto ni VP Sara. Singiwi daw baka mga 21M lang yan. Ginawan daw ng paraan ng babaeng ahas na dayain ang eleksyon ng 2022 para hindi naman nakakahiya na ang layo ng agwat. So baka nga 21, okay, nanalo siya against Leni Lugao, Singiwi. Pero hindi totoo yung 31 million votes. Baka mga 21M lang yan. Eh si Leni nun almost 16 million lang eh. Panalo pa rin Singiwi. Pero hindi totoo ang 31 million. Nakakahiya lang kasi mga kababayan na 32 million ang boto ni VP Sara, Singiwi 21. Ibig sabihin, mahinang nila lang. Right? Pero dapat malapit para kunwari malaki talaga yung boto at marami talaga ang nagmamahal sa Marcos. Something like that. So dinoktor at ginawa ng paraan ng babaeng ahas na manalo. Hindi sila papayag na hindi makaganti. At least kay Leni na tinalo si Bongbong Marcos noong 2016. Naniguro ang babaeng ahas. 'Di ba? Oh. Na matalo si Leni. Parang ganti yun eh. Ganti nila yun eh, 'di ba? According to the movie of Amy Marcos, the Made in Malacanang movie, tumawag sa kanya si Bongbong Marcos. Okay? And kausap si Amy, sabi, Amy, Ime ang tawag ni Bongbong Marcos kay Amy. Ime, dinaya ako ni Leni. May part ng ganyan sa movie na Made in Malacanang, mga kababayan. Dinaya daw siya ni Leni. So, nagtanim ng galit, hindi lang si Ngiwi. Okay? Kundi si babaeng ahas. Kasi after na matalo ni Ngiwi, nagkanda-depress, may pandemic pa, hindi naman nagtatrabaho yan, di ba? Naging mukhang tuyot na butot balat yan na hindi mo maintindihan nung panahon ng pandemic. Nakaratay lang sa higaan. Siguro nga ayaw magtrabaho, ayaw na kumilos. Pulburon na lang ng pulburon. So, natuyot si Ngiwi ng malala na mayat at pinalabas. Kunwari, nagka-COVID. Nakita nyo? May vlog siyang ganyan, di ba? Tuyot na tuyot siya. Actually, naka-recover na siya ng mga panahon na yun. Pero mukhang na-depress yan. So, yung sama ng loob nila, di ba? Kailangan makaganti pagdating ng 2022. So, ginawa ng paraan. According to Atty. Glenn Chong. Hindi totoo ang 31M. So, ano nangyayari? Kung tutuusin, hindi siya dapat maging pangulo in the first place kung nandaya siya, kung hindi reliable ang elections. Kaya nga nila pinaltan ng ang Smartmatic. Kaya nga Miro na eh. Para kunwari, at least may ginawa silang paraan na mapaltan ng mas katiwa-tiwala. Pero mukhang hawak naman ng babaeng ahas yung Miro. Tama? Oh. But yeah. So, what the heck? Anyway, panoorin natin si Amy. Muna, baka mapalayo pa tayo ng bonggang-bongga. Tingnan natin kung paano niya, at siguro i-dissect natin kunin natin yung mga hidden messages at kahit sa kanyang silence, meron tayong mababasang kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip or kung ano yung kanyang saloobin, thingy. Alright? Let's listen. Napalayo na tayo. Diyos ko, Day. 100 years ago, tanda na natin. Ma'am Sara ay Ma'am Sara ay hindi daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang. ko si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo, hindi ko naman siya kailanman iniwanan.
Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open ma'am. Ha? Open to VP. Hindi siya nag-announce. Saya muna siya. Kayo talaga. Pero ma'am, yung kanyang announcement na yun, anong tingin niyo magiging epekto nito? Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge talagang ang tao galit na galit na. Hindi mo mapangalanan ng mastermind Kaya, maganda na kahit papano meron tayong pag-asa, meron tayong pinanghahawakan. Sir, officially considering running for VP ni Come, let's go. Pero kung pipiliin po kayo ni VP Sara ma'am, kung pipiliin kayo ni VP Sara. Thank you, maraming salamat. Daw nila Senator Robin ay Sara ay girl power daw ma'am. Pasaway si Robin. Thank you. Thank you po. Okay, hibayin natin yung mga sinabi niya ha. And tingnan natin kung meron tayong makukuha. Play natin ulit. Diyos ko, dahil 100 years ago, tanda na natin. Ma'am Sara ay Wala, Ma'am Sara ay hindi daw sabi ni Senator Robin. Ay, Sandali lang ma'am. ko si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Forever running mate niya si VP Sara. Tumakbo, humiga, dumapa, lumakad, gumapang, kung ano pa raw. Forever running mate niya. So, parang yes. Right? Sa bagay, forever running mate ko siya. So, sasamahan ko siya. Tatakbo siyang presidente, ako ang busy niya. Hindi ba niya sinabing yes directly? It's a yes. Okay, let's continue. Tama ba? Agree kayo? Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Yan yung typical na ek-ek. Kaya siya tinawag na puro siya ek-ek. Yung mga ganyang appeal to emotion na pahayag. 'Di ba? And kind of a hyperbolic, gumapang, hindi ko siya, kung ano pa man ang ginawa, tumuwad, hindi ko siya iniwanan. Yeah? Yung mga exaggeration ng mga pahayag, that's the typical brand of Aimee. That's ek-ek. That's parang, yeah, or exaggerate nga. Promoting herself to be an ally of the Vice President. Oh. Ganun, hindi daw niya iniiwanan. Kung ikaw ay mabuting kaibigan niyan, Aimee, kung talagang mabuting kaibigan ka ni VP Sara, at kung talagang tatay ang tingin mo kay PRRD, nasaan, ang hirap kasi kung puro dada, kaya nga siya nasabihan ni Ma'am Hanelet na puro ek-ek. Puro kahanash. Kulang ka sa gawa. Sinasabi na, may mga speculations na yung mga bagahe mali-malitang dineliver ni Zaldico ay nagamit sa pambayad sa pagpapakidnap kay PRRD. Wala kang Senate investigation. Hindi lang yung corruption, ginamit pa sa ibang bagay. Baka mamaya yung mali-malita nga nila, binayad pa sa ICC. Puro ik-ik. Huwag daanin sa kuda-kuda, kilos. Tama mga kababayan. Oh. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Tinatanong siya, willing kang maging VP ni Inday Sara sa 2028? Yan ay logical question. Answerable by yes or no. Dalawa lang. Ang sagot niya, basta sunod-sunuran ako doon. So it's a yes. Sunod-sunuran ka pala eh. Yes pa rin ang sagot. Tama? Go pa rin siya. Oh, kahit na ini-ek-ek niya, listo si Aimee. Sabi nga noon ni Crisette Loretta Chiu, she's cunning. Tuso mapanlin lang si Aimee. Noong anti-Marcos pa yang si Kifi Chiu. Ngayon pro-Aimee na rin yan. Ang dami-daming pro-Aimee at nakakapagtaka. Well, hindi na pala nakakapagtaka. Galing na rin sa bibig ni Libag, yung ayaw magbayad ng 5,000 utang sa akin. Malakas magbayad ng tao si Aimee. Kapag tao ka ni Aimee, all set ka na. Baka yun yung key.
So, galante, hindi typical na Ilocanong kuripot si Amy. Yun pala. Kaya ang daming sumasamba dyan. Kapag ka nga nakaharap mo at nakamiting mo yan, parang magiging pro-Amy. Ang daming ganyan. Ang daming pro-Duterte na nung pinatawag ni Amy, naging pro-Amy. Ang daming vloggers na naging pro-Amy, mga kababayan. May mga vloggers nga na sikreto ang meeting kay Amy. Pero may isang nadulas kasi nung nakita ko. Alam yan ng, I think, EDSA Friday group. Merong isang, siguro nag-post na may meeting siya with Amy. Tapos baka na-bash siya, binura niya yata yung post niya. Kaya hindi siya nag-post ng, I don't know if he posted photos with Amy. Parang hindi niya pinost eh. Pero sinend niya sa akin. Or maybe nag-post naman siya. Sabi ko, red flag. Totoo yung accusation na nag-a-apply ito ng trabaho kay Amy. Or maybe nakipag-meet lang, kaya naging pro-Amy niya. Meeting lang with Amy, okay, na starstruck ka, di ba? Humanga ka dahil nga kilalang tao sa Pilipinas. Tapos naimbita ka para makausap siya or whatever. Bakit kaya nagpapatawag si Amy ng mga meeting with the vloggers? Why? What is she up to, mga ate at kuya? Anong meron? Kata-kata talaga eh. O sige, tuloy-tuloy tayo. Oo, so open, ma'am. Ha? Open to be. Hindi siya nag-announce. Kaya muna siya. Kayo pala. Parang Imelda Papin ang itsura, hindi Imelda. Itong si Amy, Imelda rin naman ang pangalan. Eh. Sinong kamukha niya dyan? Imelda Papin o Madam Auring? Pwede bang maging survey? Pa-comment sa comment section. Sino kamukha niya? Imelda Papin o si Madam Auring? Yung sinasirang Madam Auring. Parang pa Madam Auring na rin eh. Anyway, so nababasa agad nung hindi naman bopol yung mga media, no? Kasi parang yes yung sagot niya. So open kayo. Ang sagot niya, hindi naman siya nag-announce. Bakit i-announce ni VP Sara Amy na ikaw ang gusto niya maging Vice President? Bakit i-include? Tama mga ate at kuya? Tama? Bakit i-announce ni VP Sara na ang gusto kong maging running mate ay si Amy? Eh, ang kanyang message kanina, humihingi siya ng kapatawaran sa pagsuporta niya at pagsama niya kay Bongbong Marcos noong 2022. And then, at the latter part of her message, sinabi ni VP Sara, ako si Sara Duterte at ako ay tatakbo bilang pagkapangulo sa 2028. Magandang pasabog yun eh. Yun yung tinatawag na climax, mga kababayan. At least sa writing, hindi ba? Sa literature, ganyan. Yun na yun. Todo na. O, ako si Sara Duterte at ako'y tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Boom! Pasabog. O, kaya trendy yung video ni VP Sara kanina, million views na. Alang ang gugtungan niya yun, Amy, for you ng, ako si Sara Duterte, tatakbo ako ng pagkapangulo sa 2028. Ang gusto kong running mate ay si Amy. What the heck? Climax na nga, tapos bubuhusan pa kami ng tubig. Eh, ang mga DDS, anti-Marcos. Naging anti-Marcos na lang kami. Bakit? Kasalanan ng kapatid mo. Ay, hindi naman nag-announce si Sara na kung gusto niyang running mate eh. So, parang gusto niya sabihin, wag na lang. Or ayokong sagutin. Parang gano'n, no? Pero ma'am, yung kanyang announcement na yon, anong tingin niyo magiging epekto nito? Eh maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge eh talagang ang tao galit na at naghihirap. Kaya maganda na kahit papano meron tayong pag-asa, meron tayong pinanghahawakan. Okay, agree. Pero ba't di mo ba pangalanan yung mastermind ng corruption? Bakit hindi mo i-pressure ang kapatid mo na ihinto ang corruption at parusahan ang mga may sala? Dahil ba aware ka na ang mastermind ay ang kapatid mo? Or ang asawa niya? Or ang pinsan mo? Ay yung asawa niya, minamalditahan mo lang. Hindi mo naman sinasabi na yan ang papitir ng kapatid ko. Yan ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kasi alam mong may impeach ang kapatid mo eh. Usurpation of authority. Bakit hindi nagtatrabaho ang kapatid mo at asawa niya ang nagpapatakbo ng Pilipinas? So, impeachable offense yun. Betrayal of public trust, whatever.
Binoto ka ng Pilipinas, hindi ka nagtatrabaho, iaasa mo sa asawa mo ang pamamalakad ng Pilipinas. Ayun, kaya nagkakandaleche-leche. Hindi naman namin binoto ang asawa mo. So, ba't ang tamad mo? Ba't hindi mo i-pressure ang kapatid mo? Ba't aasa ka sa pag-asang dala ni VP Sara? Maganda yan na nagkakaroon ng pag-asa ang Pilipinas. Aasa ka na lang sa ganon? Dahil porke kapatid mo, porke blood is thicker than water, wala ka nang gagawin. Ano pa kinabang mo bilang senador? Ba't hindi nyo buhayin ang death penalty para matigil ang corruption? Puro hanash. Tama? Ma'am, sir, officially considering running for VP ni Are you are you officially considering running for VP? Ang sabi ni Amy, hindi na lumabas sa bibig niya baka marinig. So kung yung ibang media dyan ay, say for example, ang gamit lang ay microphone, maybe from the radio, no, AM stations, at hindi yung camera, video cam, hindi makaririnig yung sinabi niya kasi hindi naman lumabas sa bibig niya eh. So hilaw yung sagot, hilaw or peke. Tapos nakatalikod naman siya dun sa ibang may hawak ng camera phone. Hindi rin narinig na galing sa bibig niya, Amy, tumanggi! Direktang tumanggi na maging running mate, di ba? Medyo siguro kaya hindi niya ma-voice out, alam niyang nagsisinungaling siya. Sasabihin, pero gusto rin naman niya, baka magamit sa kanya balang araw. Sabi mo no, tapos ngayon, gusto mo rin palang maging vice president. Halimbawa, pag panahon na ng kampanyahan, tapos tatakbo talaga siyang presidente. Pag filing of candidacy ng mga kababayan, tama. Anyway, yeah. Come, let's go. Pero kung pipiliin po kayo ni VP I'm- Sara, ma'am, kung pipiliin kayo ni VP Sara, Thank you. Maraming salamat. daw nila Senator Robin ay Sara ay Kung pipiliin po kayo ni VP Sara, ma'am, hindi na niya masagot. Kasi mahirap magsinungaling. Lalo't media yan. Pagdating ng kampanyahan, tatakbo pala. Sabi mo, ayaw mo. Tinanong ka namin nun, kung pipiliin ka ni VP Sara, papayag ka? Tara na, tayo na. Let's go. Mga ate at kuya ko, ako tatanungin nyo, may ambisyon talaga si Amy na maging Pangulo ng Pilipinas. And the most subtle way for her to climb on top is to climb gradually or marahan. Yung hindi magiging ambisyosa ang dating. So sa tingin ko, ang most ideal or a better way for Amy to climb on top is to become vice president muna. Hindi yung tatakbo siya ng presidente sa 2028. Hindi naman niya kayang kalabanin si VP Sara. Tama? Unless may impeach ang vice president, so kung tuluyang matanggal sa pwesto at hindi natatakbo si VP Sara sa 2028, baka sakaling maglakas loob ito na tumakbong presidente sa national elections ng 2028. Yan. Pero since si VP Sara ay wala pa namang trial para sa kanyang impeachment, hinay-hinay muna siya. Pero, yeah, for sure sumasagi sa isip niya na kailangan vice president muna ako. Hindi na pwedeng senatorial position ng tatakbo. Hindi Senador pa rin siya sa 2028 kasi hanggang 2031 siya magiging senador. Right? Tumakbo siya't hindi, senador pa rin siya. 2028 hanggang 2031 kasi kakapanalo pa lang niya. 6 years ang term. No? So, kung tutusin, chill lang si Amy. May posisyon pa rin siya sa gobyerno after 2028. Senadora pa rin siya nun Pero, kung gusto niya na, since may edad na siya, na kahit pa paano magkaroon ng speed yung kanya, magkaroon ng tawag dyan, ng jump start yung kanyang ambisyon na maging presidente, tatakbo siya sa 2028. Vice presidency yan. Yun yung open na posisyon na pwede niyang takbuhan. Sasayangin mo ba ang national elections, Amy?
ng 2028? Porque hindi mo kailangan tumakbo dahil senadora ka pa rin? Ano kaya ang persuasion na ginagawa ng kampo ni Amy at ng mga sumasamba sa kanya para ma-mind condition si VP Sara na kailangan girl power na siya ang dapat piliin at siya ang tamang Marcos? At naniniwala ba kayong ligtas si VP Sara sakaling maging presidente siya at ito ang vice na nakaupo? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.